Matapos ang dilubyong hatid ng Bagyong Ondoy na puminsala sa bilyong-bilyong ari-arian at kumitil sa maraming buhay. Muli na namang naharap sa matinding pasakit ang bansa sa pananalasa ng Bagyong Pepeng. Pinakamatinding hinambalos ng bagyo ang Northern Luzon. Kabilang dito ang mga probinsya ng Ilocos, Benguet, La Union, Pangasinan at Nueva Ecija. Sa pinakauling hagupit ng bagyo, may higit sa 200 ang nasawi at bilyong halaga ng ari-arian ang natangay. Bukang liwayway nung Sabado nang marating namin ang Dagupan City sa Pangasinan. Doon muna tayo. Our most gracious Heavenly Father, we bow our head before you. We give thanks all the blessings that was given to us, even the life. Kasamang grupo ng mga rescuer mula sa Light Disaster Squadron Seagull Rescue, United Mandaluyong at San Antonio Pasig Rescue. Pinilit naming pasukin ang mga liblib na lugar. Ito na lamang yung mga pinaka-uubrang uring transportasyon patungo dun sa mga loob na barangay, yung mga truck. Yung kauna-unahang batch ng relief goods mula sa Jemmy Kapuso Foundation, subukan nating ipasok dun sa mga liblib na lugar na hindi gano'ng naabot ng mga rescuers. Nagmistulang ilog ang mga kalsada sa syudad. Maging ang mga palaisdaan at taniman ng pangunahing pinagkukunan ng ikabubuhay ng mga taga rito, hindi pinatawad ni Pepeng. Yung mga palaisdaan dito sa Dagupan, mga alagaan ng bangus, makikita nyo talagang apaw na rin. Mga bangus na inalagaan nila dyan, umapaw na dito sa kalsada. Ilang oras pa, narating namin ang barangay Mangin. Mga sasakyan nakatambay sa tuktok ng tulay na ginawang pansamantalang tirahan ang bumungad sa amin. Sasakyan na kayo umuwi. Oo, dito kami natulog kasi wala ka matutulugan sa baba. Bakit? Puno lang taas ng kwan. Lampas na yung bahay nila. Tubig. Oo, tubig. Wala kami matutulugan. Kasi Zone A, Zone B, Zone C ang kwan eh. Ayon sa mga residente, may bahagi raw sa loob ng barangay na lagpas tao ang tubig baha at marami ang nangangailangan ng tulong. Sa kauna-unang pagkakataon, ang grupo namin ang maghahatid ng tulong sa mga nasalanta. Papasukin natin yung isa sa mga isolated na barangay dito sa Pangasinan, yung barangay Mangin dito sa Dagupan. At sinasabi nga ng mga residente rito, bagamat may mga nagsilikas na sa mas mataas na lugar, may natitira pa din doon sa bandang loob. Mapapansin nyo na yung tubig dito, ito'y lagpas tao na po yung ating binabagtas na lugar. At makikita nyo naman dito sa bakod, dito sa mga bahay, sa kanilang mga bakuran. Oh, tala! Pumasok si Pinto sa... Sa itsura ng sitwasyon sa lugar, marahil buwan o taon ang bibilangin bago muling maibalik sa normal ang lahat. Op! Sir, stand by. Malakas ka rin dyan, malakas ka rin. May bahaging malakas ang agos ng tubig kaya kinailangan naming gumamit ng tali para makatawid ang aming sinasakyan. Listen tayo mahirap dito, open space sa kabila, ilog sa kabila. Magkamali lang tayo konti, diretso na tayo sa ilog. Dumiretso tayo sa ilog, may current kasi malakas ang current. Pasok nyo na ho. Yung iba ho, may mga baterya, may sabon. Siyam na pamilya. Iwan ko kay Aling Billy lahat ha. Jimmy! Galing po sa Kapuso Foundation. Nadagdagan pa ang agam-agam ng mga residente ng Pangasinan matapos umugong ang balita na bumigay ang San Roque Dam. Sumabog daw yung dam, sabi nila. Sige na po. Dam, San Roque Dam sumabog. Pulag! Pumutok daw yung San Roque Dam. Oh,
naniniwala. Parang hindi naman, pero nagpapanik na doon yung marami. May tulay, marami na sila doon sa tulay. Mayroon pa doon sa taas ng mga bubong na. Mari naman itong pinabulaanan ng opisyal ng San Roque Power Corporation. Hindi rin daw dapat ibunto ng sisi sa kanila sa mga nararanasang pagbaha sa probinsya ng Pangasinan. Ang San Roque Dam kasi ay nag-design lang to accumulate the normal flow of water. Kaya lang ang nangyari ngayon, si Bagyong Kupeng ay talagang napalaki yung binuho sa atin na hindi na nakaya ng dam. So, ang nangyari, kung dumating tayo sa punto na ang ini-spill na lang ng San Roque Dam ay yung dumadating na tubig. Kinailangan daw nilang magpakawala ng tubig upang maiwasan ng mas matinding sakuna. Sa kalakasan ng Bagyong Pepeng, nagpapakawala ang San Roque Dam ng tinatayang nasa 25,000 na drum ng tubig kada segundo. Pero ngayong medyo gumanda ng panahon ay patuloy pa rin sila sa pagpapakawala ng tubig sa tinatayang nasa 5,000 drum ng tubig kada segundo. Ito na lamang yun natira sa pinaka-base nitong kalsadang ito dito sa Benguet. Kung mapapansin nyo, talagang gumuho na siya. Halos kalahati na lamang yun natira at sumusuporta dito sa kalsadang ito. Halos lahat ng lupa niya dumausdos na pababa ng bundok, dala ng malakas na tubig. Bunga naman ng mga pagulan dahil sa Bagyong Pepeng.